Tiniyak po ng Health Department na handa sila sakaling nga pong makapasok ang Nipah virus sa Pilipinas. Ayon po sa WHO, ang Nipah virus ay galing sa fruit bats. Pwede raw makuha sa mga pagkain o inumin na nadumihan ng paniki. Posible din daw ito'y maikalat nga ng taong na-expose sa virus sa pamamagitan po ng direct contact. Ilan sa mga sintomas nito ay ang malatrangkasong sakit. Posible din daw na ito'y umabot sa pamamaga ng utak, pag-comatose o pagkamatay at wala pang bakuna para dito. Sa ngayon nga po ay 2 health workers na sa India ang nagpositibo sa naturang virus at inoobserbahan ngayon. Ayon pa rin po sa DOH, nagsasagawa na sila ng screening at monitoring sa mga dumadating sa mga paliparan at pantalan sa bansa. Aabutin kasi ng 28 oras ang quarantine para nga makitaan ng sintomas ang mga tatamaan ng Nipah virus. Pero ayon pa rin po sa DOH, walang dapat na ikatakot ang publiko dahil hindi na bago ang Nipah virus. Taong 2014 nang una pong maitala ang 17 kaso nito sa Sultan Kudarat pero wala pa ngayong bagong kaso sa ating bansa. Itong Nipah naman po, usually close contact. Mabagal po yung pagkalat niya. Ngunit kailangan talagang bantayan kung nagkaroon ng exposure. Okay. Ang importante doon is ma-quarantine para hindi na makahawa ng iba. Apo. At ang sinasabi nga pong kung tamaan ka nito, yung quarantine mo ay aabot sa halos 1 buwan. Yan po ang tinig ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvania. Sa iba pang mga balita, mga kapatid, hindi raw patas at hindi mapagkakatiwalaan ng International Criminal Court o ICC. Yan po'y ayon kay Vice President Sara Duterte. Tinawag po na biased political court ng BICE ang ICC. Hinggil po sa naging desisyon nito sa mga apela ng kampo ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang banat po ng Vice Presidente, wala raw sa batas sa mga naging basihan ng desisyon ng ICC. Ang tinutukoy ng BICE ay ang paggamit ng ICC sa mismong mga pahayag ng pamilya Duterte tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo. Yan kasi ang isa sa mga naging basihan ng ICC kaya naideklarang fit to stand trial ang dating Pangulong Duterte. Bukod sa mga pahayag na yan, may mga medical expert ding sumuri sa dating Pangulo bago naglabas ng desisyon ng ICC. Samantala, pinuna din ni VP Sara ang paggamit daw ng ICC sa mga binitawang jokes ng isang tao maging ang libro bilang basihan ng desisyon. Nakatakda po ang confirmation of charges ng dating Pangulong Rodrigo Duterte o Duterte sa February 23. Naghahanda na rin ang defense team sa pagsusumite ng kanilang panibagong apela. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Dili siya court of justice. Para sa ako, dili man na legal basis for the court to deny. Yes. Based on statements of relatives. Dapat factual ka kung unsa ang makita nimo dito sa kaso or sa circumstances surrounding the case. Dito lang ka. Yan nga po ang tinig ni VP Sara Duterte. Sa ilang pahong importanteng balita, kaunting pahinga na lang daw po ang kakailanganin ni Pangulong Marcos Jr. para tuluyan na pong makarecover sa diverticulitis. Kahapon po hindi nagpakita ang Pangulo sa isang event sa palasyo. Si Marcos Jr. kasi ay dapat daw ang mangunguna sa isang parangal pero siya ay pinalitan ni Executive Secretary Ralph Recto. Paliwanag po ni E.S. Recto kahit nasaan naman daw po siya ay 2 beses nang na-diagnose ng kahit naman daw siya ay 2 ulit nang na-diagnose ng diverticulitis noong nakaraang taon at kinakailangan niya rin po ng 1 linggong pahinga para nga daw po makarecover. Pero kahit na absent sa unang event, sumipot po naman ang Pangulo sa donning of ranks para po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Dito nga po ay opisyal na pong iginawad sa kanya ng Pangulo ang 4-star rank matapos po ang ginawang optional retirement ni MMDA General Manager Nicolas Torre bilang hepe ng pambansang pulisya. Samantala, naghain po ng not guilty plea sa Sandigan Bayan sina dating DPWH engineers Bryce Hernandez at maging si JP Mendoza. Para po ito sa kasong graft, kaugnay pa rin ng 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project. Diyan po yan sa Pandi sa Bulacan. Pinasahan din ng sakdal si dating DPWH Cashier Cristina Pineda sa Sandigan Bayan 4th Division.
Humiling naman si dating DPWH Engineer RJ Dumasig sa korte na ipagpaliban ang kanyang arraignment dahil papalitan niya raw ang kanyang abogado. Pinagbigyan niya ng korte at isasabay na lamang siya sa arraignment ng dating senador na si Bong Revilla. Samantala po naman pumanaw na si dating COMELEC spokesperson James Jimenez. Ito ang kinumpirma ng komisyon sa isang Facebook post. Si Jimenez ang pinakabata at pinakamatagal na naging tagapagsalita po ng COMELEC mula 2006 hanggang 2022. Kinilala po ang kanyang kontribusyon ng COMELEC. Naging malaki rin daw po ang ambag niya sa kaalaman ng publiko tungkol sa mga batas at proseso ng botohan. Pumanaw po si Jimenez sa edad na 52. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!